So ito ngayon ay hahalo natin sa darak ng ating mga baboy. Yan, di pa nga tayo makapag-permit at kulang na molasses. Yan, ganito po. Dati darak sa mais ang ginagamit ko, kaya lang masyado na malayo yung bilihan natin. Kaya sa nagtatanong po pala, wala po tayong ginagawa. Ito, nanganak ka po siya. Yung mga anak niya, pinunasan lang po natin. Wala po tayong ginalaw. Wala po tayong itinuturok. Sa kanya, wala rin po tayong itinuturok. May nagtatanong kasi kung kailangan pa bang turukan ng antibiotic pagkatapos mga anak. Base lang po sa experience ko mga kabokals. Kung wala naman po nagiging problema ang inyong mga Good morning mga kabokals. Hitik na hitik ng ating mga talong. Hitik na hitik sa bunga. Yan, magdidilig muna tayo. Ano to, parang 4 na araw kong dinadilig mga kabokals kasi sobrang na busy. Saka yung tubig nga nag-aagawan sila. Nag-aagawan sila ng fish pan, ng mga baboy. Plus yung ginagamit pa natin sa ibang alaga natin. Pero ang tatag din ng talong, oh. Kahit walang dilig ng 4 na araw na napakatindi ng init eh. Itik pa rin sa bunga mga kabukals, oh. Ayan. Mamaya yun ang ulam namin ni Mother. Iprito ko lang. Tapos may sausawan tayong toyo, toyo na may konting suka lang. Tapos may sili. Ayos na. Ang ating mga manok. Magdidilig din ako nung Madre de Agua natin dito sa kabilang side. Unti-unti mga kabokals, kailangan diligan lahat. Pati yung mga saging natin na nanunuyo na yung ating mga lakatan. Napakatindi ng init ngayon. Kaya ito, gumising nga ako maaga, oh. Alas 6. Ngayon pa magsi 6:30 pala ng umaga. Para pa mamayang matindi ng araw. Ano na tayo? Silong na tayo. Silong. Take cover. Take cover na tayo. So mag-harvest ako ngayon ng Madre de Agua. Dilig. Doon sa pag-harvest natin, yun ang didiligan natin. Tapos doon sa kabilang side naman, bukas, magana pa tayo, manguha pa tayo ng Napier grass pala. Yan, ipakita ko sa inyo yung ginagawa ko kay Milky ngayon. Kasi nga, pahirapan na rin talaga sa damo. Yan, pinapakain na natin siya ng Napier grass. Pati ating mga kambing. Kailangan makapanguha muna tayo ng mga pakain nila bago tumindi init. Yan, kasi medyo sumisilong din ako kasi ang tindi. Patola mga kabokals, ang dami kong patolang niluto kagabi. May ulam pa namin hanggang yung tanghali ni Mother. Nilagyan ko lang ng miswa sa Knorr cubes. Yan ang panay ulam namin ngayon. Si partner hindi pa makakapunta rito. O-operahan na naman mga kabokals. Ayan. O-operahan na naman. At na-infection nga, na-infection kasi yung kanyang catheter. So ginamot. In-antibiotic. 3 weeks yung naka-antibiotic. Ala, hindi nakuha mga kabokals. So ililipat. Yan. Bukas o-operahan siya Lunes. Yan, nag-iiyak na naman nga kahapon. Walang magagawa, ganyan talaga. Na pacify lang siya nung yung may mga kasama siya ron na na nasa national kidney na nagpapa-check up. Na yun nga, sabi niya, ako nga ate, 3 beses na rin ako nalipat. Ilipat din daw yung kanyang catheter. 3 beses na. Nag-start siya mag-dialysis November. Si partner kasi October siya nag-start mag-dialysis. Yan, so unang beses na ililipat yung kanyang catheter. Yan, problema na panibagong sakit na naman. Masakit din daw. Masakit din daw kasi. Kaya yun yung iniiyak niya.
Kaya lang, walang magagawa. Ganun talaga. Ayan. So, laban lang. Dahil problema, yung iba hindi ko na, marami kaming problema yung partner mga kabokals. Ayan. So, haban lang. Yan, harvest muna tayo ng Madre de Agua mga kabokals. Tapos mamaya napier grass naman. Kailangan makompleto ko to bago yung pag-harvest ng mga pakain natin bago tumindi araw. Para at least mamaya yung pagcha-chop saka pagpapakain nakasilong na tayo, hindi tayo exposed sa araw. Yan, alas 7 na. Ito para sa baboy lang naman ito. Yan. Andito tayo sa may bandang ibaba sa gilid ng baboyan. Yung doon sa may kabila, didiligin ko na lang muna. Sobrang tuyo mga kabukals. Didiligin na lang muna natin. Hindi kayang harvestin, sobrang tuyo. Hindi naman lonta, kumbaga maliliit. Maliliit yung dahon, saka dry na dry. Pero yun, didiligin natin ngayon yun. Pagkatapos nito, bago tayo kumuha ng napier grass. Ito maganda ang tubo kasi malapit sa septic tank ng ating baboyan, kaya yung lupa siguro sa ilalim basa-basa pa. Yan, ayan lang yung baboyan natin, ayan. Ayan. Ayan yung ating baboyan. So nandiyan yung ating Poso Negro. So, sa ilalim niya siguro lumalakad yung basa yung ilalim kasi permis na may tubig yung ating Poso Negro. Tataba pa tataba pa. Pero yung nandoon sa taas tabi ng poso, dry na dry. Kaya kailangan tulungan. Importante ito lalo na kay Kimberly kasi kapapanganak lang. Pampagatas kasi ito mga kabukals. Yan. Didilig tayo rito sa side na to, yung tabi ng motor natin. Sobrang tuyo na pati itong halaman natin, Pati itong ating dwarf coconut, sobrang tuyo na. Kailangan tulungan. Ito yung mangga natin, nunuyo. Saka yung langka dun. Tapos ito mga Madre de Agua, ito yung dapat harvesting ko. Kaya lang, ang liliit saka dry. Sobrang dry kaya niligin muna natin. Hindi ko kasi madilig ng tuloy-tuloy ito mga kaboss. Gawa nun yung poso nga natin ay teka-teka. Tapos yung fish pan nga kasi hinahabol ko nung nakaraan na na mapuno. Kaya lang since naka-park tayo ngayon sa ating aquaponics, okay lang hindi muna habulin ng yun. Pero nilalagyan ko pa unti-unti para maitaas yung level ng tubig. Pero priority natin ngayon muna itong mga halaman kailangan madiligan. Sayang itong mga dwarf coconut to, buhay na to ang ganda na ng tubo nito natabunan ko nga yan kailangan matabunan ng lupa yung paligid niya na yan. Mangga ito tuyo na luluto siya, sobrang init pero yung isang mangga doon okay naman kasi nga yung lupa doon sa kabilang side mga kabokals, hindi siya ganito yung ka-dry. Dito kasi dry mataas kasi ito Dry na dry itong portion na ito Ito ang importante, madiligan yung mangga na ito para matulungan.
Tingnan ko makapag-grass cutter ako mamaya dito kasi natanggal naman na natin yung mga binulok natin na na kusot na may ipot na manok. Nandudurugin na lang naman yung mga kusot yan na yung mga hindi na nagkasya doon sa orokan eh. Sapat na yun para sa ating aquaponics yung naipon kong isang orokan na binulok na kusot na may ipot. Ito. Sayang to. Survivor pa naman ito. Ito kasi bukod tanging nagkaroon ng problema yung kumbaga pamutik siya mamatay tapos nag-survive uli siya. Tapos ngayon, alam ko na ito mga yan yung mga binulok natin, itatambak ko rito sa gilid nila mamaya. Mamaya hapon na kasi ayoko makapagsabayan sa init ng araw. Kaya nga kayo, minamadali ko kasi mag-harvest pa tayo ng Napier grass patas nito. Si Mother, sabi ko, may na bumangon. Andun na, naka na naman. Papalitan pa kasi yung diaper yun, saka Sabi ko, hintayin na lang muna ako kasi talagang wala, mag-isa lang ako. Almusal. Unahin ko muna to, sabi ko, pag inuna kita, madadarang ako sa init na naman. Kaya unahin ko muna ito. Wala mga kabokals, kailangan hati-hatiin yung katawan. Ito natuyo na yung ating langka pero buhay naman yan. Buhay naman yan. Kailangan talagang tulungan. Mamaya maubos na naman itong laman ng poso. Pahinga na naman siya, teka nga eh. Kaya itong portion lang muna na ito madidiligan natin, tapos unti-unti. Yung iba siguro mamaya hapon kasi wala rin kwenta yung pagdidilig pag sobrang init na eh. Parang mag-evaporate lang din kaagad. Yan, please matulungan natin siya. Kasi ito mga Madre de Agua, diligin ko rin. Matulungan natin ito mga to. Hina kasi ng poso natin. Pero ang naman ito, ang kagandahan naman ito, kasagsagan ng tag-init, pero may tubig pa rin tayo. Yung ibang poso kasi natutuyo eh. Sabi nga ni Kuya Greg, matatag. Yung balon kasi nila, kinakapos din. Bagay, marami mga kasi sila kumukuha. Kaya kinakapos. Pero itong sa atin, matagal na kinakapos. pero hindi na uubusan. Matagal naman na siya kinakapos eh. Hindi makasipa yung ating Madre de Agua. Hindi makasipa. Diyan exposed pa sila sa araw. Exposed itong area na ito. Yun, buhay pa yung ating mga walang mga kabokals. Buhay pa. Pinalitan ko ng tubig kahapon yan. Yung iba nasa hiding yan. Pero ito, buhay pa mga kabokals eh. Yung pinapakain natin yan, pagkain ng manok. Starter. Pagkain natin mga sisiw. Konti-konti lang naman yan eh. Parang lang yan, 3 kutsara lang yan mga kabokals yung binigay natin yan.
ito ngayon yung ihahalo natin sa darak ng ating mga baboy. Yan, di pa nga tayo makapag-permit at kulang na kulang yung supply natin ng Madre de Agua. So, kaya pag ito muna tayo. Matagal din naman sila nakapag parang mga 3 buwan, 4 na buwan din sila nakapag-ferment. Yun yung karamihan kasi ng Madre de Agua natin. Pero ngayon kasi, naaagad, kaya hindi na tayo makapag-ferment. Ito hanggang bukas sila to. So bukas sa harvest ulit tayo. Hindi ako makapag-harvest na maramihan kasi madalian. Si mother pa, inaasikaso ka pa kasi. Kukulit kasi yun eh. Pagka gusto niya bumangon, babangon yan mga kabukas. Kaya katulad nito, may nabadali ko yung mga gawain ngayon. Maliligo na raw siya. Sabi ko mamaya na. Magpapakain mo na ako. Kaya ka na maligo kasi pinaliliguan na yun mga kabukals eh. Hindi na makakaligo mag-isa yun. Kaya papakain na tayo ng baboy. Yan, lalagay tayo ng 2 ganito. 3 lang naman sila eh. Yan. Tapos darak or rice bran. Molasses. Yan, ganito po yung mixture na ginagawa ko pag walang fermented mga kabokals. Pero pagka fermented at darak lang, wala nang molasses kasi may molasses na yung fermented na. Tapos tutubigan natin mga kabokals. Sasabawan. Yan. Gawin natin. Ito lang pinapakain ko mga kabokal sa ating mga baboy, darak lang. Hindi tayo nagko-commercial feeds ha. Hindi tayo nagko-commercial feeds sa ating mga inin. Darak lang. Dati darak sa mais ang ginagamit ko, kaya lang masyado na malayo yung bilihan natin sa Santa Maria, Bulacan pa. Eh dito napakaraming mabibilan ng darak sa palay kasi nga puro palay yan dito. Kaya ito darak sa palay na ginagamit natin ngayon. Yan, syempre yung Madre de Agua, hindi nawawala yan. Consistent ang ating Madre de Agua. Fermented man o hindi. Kung marami tayong Madre de Agua at may oras tayo mag-ferment, fermented. Pagka ganitong wala at na kukunti ang ating harvest, fresh. Fresh pero not chopped dapat. Para maihalo mo na ganyan sa darak. Yan. Kaya importante yung chopper talaga sa atin. Yung motorized chopper. Napakalaking tulong. Yan. Tutuloy na natin yan. Yan o, maglilinis pa tayo kulungan. Pero yan, pinapakain ko muna yung ating mga baboy. Ito nga si Kimberly ay 10 ang anak. Yan, 10 yan mga kabokal. So, sumasalo na kaagad. 2 araw pa lang. 2 araw pa lang yan. Ito si Kimberly. Si Tricia. Less than 2 weeks from now. Manganganak na rin yan. Pero pa dun sa balde mga kabokal, dadagdagan pa natin yung kinakain nila na yan. Meron pa doon sa balde. Pero yan lang yung tiyan ni Tricia eh. Ano na rin, laglag na rin. Ilang kaya ang ibibigay sa atin ni Tricia? Yan, si Kimberly ngayon nagbigay ng 10. Yan, 10 ang binigay ni Kimberly mga kabokals. Si Tricia kaya ay sa 10 din. Abangan natin. Ayan.
So Madre de Agua mga kabukas, malaking katipiran talaga. Malaking bagay talaga yung ating tanim na Madre de Agua. Plus yung mga equipment natin katulad ng motorized chopper, ayan. Malaking tulong po lahat yan. Unti-unti po. Yan, kung kayo naman po yung nakasubaybay sa akin, di ba? Nung nag-umpisa pa lang tayo, mano-mano tayo. Chop-chop lang yung ano. Itak lang gamit natin. Ngayon medyo ginhawa na. So ganun lang naman po yun. Tiyaga lang. At unti-unti po tayong nakakapundar ng mga kagamitan. Yan, hapon na mga kabokals. Kanor. Silipin natin ating mga chikiting. At ayan, nag-iiyakan na naman. Yan. Ayan, nalinis ko na yung kulungan nila kanina tanghali. Ang lakas dumede mga kabokal. Tsaka yung gatas nito ni Kimberly, malakas talaga. Malakas ang gatas niya. Kaya ang dami kong pinapakain. Kaya lang ngayon, hindi niya nauubos yung pagkain niya pa. Siguro kasi panganak pa lang kahapon. Ganun yun eh. Parang kumbaga masakit pa yung tiyan niya. Pero nakakain naman niya kaya lang nagtitira. Kasi dati-dati, simot to the max siya kung kumain. Pero ngayon, may natitira pa rin. Pero mga ilang araw lang po yan. Okay na yan. At saka wala naman ako nakakita ng problema. Hindi naman nilalagnat, wala namang panginginig na nangyayari. Kaya sa nagtatanong po pala, wala po tayong ginagawa. Ito, nanganak po siya. Yung mga anak niya, pinunasan lang po natin. Wala po tayong ginalaw. Wala po tayong itinuturok. Sa kanya, wala rin po tayong itinuturok. May nagtatanong kasi kung kailangan pa bang turukan ng antibiotic pagkatapos mga anak. Base lang po sa experience ko mga kabokals, kung wala naman po nagiging problema ang inyong mga baboy sa panganak, huwag nyo na pong turukan ng gamot. Kasi ma-immune din po yan, hindi natatalaban ng gamot yan kapag dumating po yung panahon na nagkasakit siya. Hindi na po masyadong tatalaban ng antibiotic yan pagka lagi pong sinasanay na konting makita nyo lang na matamlay, antibiotic agad, or may ubo, antibiotic agad. Ako kasi, kunyari may ubo, inoobserbahan ko lang muna yan. Kung lalala ba or magpapatuloy ba, o kaya nakita ko na medyo matamlay, hindi ko makain, observe lang muna, observe. Hindi ko kara-kara tinuturukan ng antibiotic yan. And ito nga, kapapanganak lang niya, wala po tayong itinurok sa kanya na kahit ano. All natural lang po. Basta yung pagkain ko lang po, yung pagkain ko lang po na Madre de Agua na may darak, na may molasses, yun lang po. And then, kung makagawa tayo ng fermented palagi, mas mainam. Mas mainam ko pong lagi may fermented. Pero sa akin lang naman po ito, hindi ako eksperto. Ako po hindi ko sinasanay talaga ng gamot. Kasi may immune po yung baboy. Kumbaga, didepende po masyado siya sa gamot. Kasi lahat naman po ng living things, lahat naman kahit tao, mapahayop, tao, meron po tayo tinatawag na immune system mga kabokals. May sarili pong immune system yan na lumalaban kapag may sakit siya, may mikrobyo papasok sa kanya, may defensive mechanism po ang katawan natin na lumalaban. So, hayaan lang po muna natin yon. Kung konting sipon, konting ubo, hayaan lang po muna nating lumaban yung immune system. Ngayon, pagka hindi na kinakaya talaga, lumalala or matagal na, yun siguro that's the time na turok tayo ng antibiotic, ng gamot. So, yun. Yun lang naman practice ko mga kabokals, and it's working for me. Hindi ko alam po sa iba, hindi ko lang po alam sa iba. Pero yung mga sinabi ko po na yon ay base lang po sa aking experience at hindi po tayo eksperto. Yan, pagka ganyan, ibig sabihin lumalabas na yung gatas na yan. Dalawang araw pa lang mga kabokals. Hindi, kahapon lang ito. Pangalawang araw pa lang nila. Hindi. Pangalawang araw. Gabi nga pala. Pangalawang araw pa lang nila mga kabokals. Bumibilog na kagad. Bumibilog na kagad. Ang ating mga biik. Ayan.
mamaya uli. Mayat maya yan mga kabukals. Mayat maya. Kaya ito pagka gumana na, bumalik na uli yung appetite niya, ano yan, ibobombahin natin sa pagkain talaga yan, Kimberly. Para ano, masuportahan niya yung kanyang mga chikiting. Yan. Yan mga kabukals, kuha tayo ng pang-ulam namin ni Mother. Talongski. Yan. Piprituhin ko lang to. Diba? Laking bagay talaga. Pili naman na natin yung mga malalaki. Ito, medyo malaki. Dami na ito. Ang ilang araw namin ulam to. Ito, laki oh. Actually, hindi na nakakalaki talaga ng malaki. Naagad, malakas ako sa talong eh. Favorite ko to eh. Talong. Prito, isa sa pinaka gusto ko rito. Tapos may sawsawan kang toyo. Either toyo, kalamansi, or suka. O kaya, toyo suka or toyo kalamansi na may sili. Yan, ang pinaka the best dyan. Tapos meron kang kahit isang pirasong ano lang isda na either galunggong or tilapia di ba? Prito. Sarap. Kaya naman diniligan natin kanina, ilang araw na walang dilig eh. Baka magalit naman sa akin. Sabi niya, kuha ka ng bunga ko, hindi mo ako dinidiligan. Kaya nagdilig tayo kanina. Bukas sana makapagdilig uli ako. Yun, may isang malaki dun. Ay, hindi pala shumot ito. Ito malaki. Yan. Ito, pwede na to. Yan. Kahapon patola. Kagabi patola ulam namin hanggang kayo na tanghali. Patola na saksakan ng daming patola. Tapos isang nor cube saka 3 miswa Ulam namin kagabi hanggang kaninang tanghali di ba? Tipid. Basta may mga pananim ka, tipid. Kaya nga sabi ko kay partner, pag nandito na siya, tatanim pa ako ng mas maraming gulay, talbos, ganyan, para makatipid kami sa pagkain. Ayan. Pwede siguro to. Ayan. Ayan, pwede na to. Para itong iba, para bukas naman. Ayan dahil pa mga nag-uumpisa pa mag Ayan. Ayan. Sige, bukas didiligan ko ulit kayo Ayan mga kabokals, yan po ating buhay dito sa ating munting alagaan. Sipag tiyaga lang po. At hindi tayo magugutom sigurado. Yan, yung isang araw nagkatay ako ng isang decalb. Yung medyo tagilid. Natay ko na adobo. May ulam kami ni mama. Ito lalaki na naman ng lalaki na naman, ang dami ano to? Para pipino para luganisa pala. Ba't ganyan? Ayan. Tiyaga lang mga kabukals, tiyaga lang. Ating aquaponics malungkot tignan. Walang splashing na nangyayari kasi naka-pending nga po siya. Naka-pending dahil dito sa na to, PVC pipe na to. Diyan lang ang diyan lang talaga tayo nagkaroon ng problema. Ang ganda na rito Ang ganda na ng may ulang natin, 'di ba? Nagbuhay naman, hindi naman namatayan lang tayo nung naubos yung tubig. Pero okay na yung ulang going strong na yung ulang Ito lang. Yung PVC. Yan yung orange na yun, nakita niyo na yan. Yan. Malutong mga kabukals. Wala po sa bigat kasi nag-work naman po yung aking support na ginawa. Malutong po yung PVC. Nag-aano po siya. Nagka-crack po siya pagka malamig. Ganun po nangyayari.
Pero ayan, may ano naman tayo dyan. May solution na tayong gagawin dyan. Hindi naman natin papalitan yan. May gagawin lang po tayo dyan. So, abangan nyo po. Separate plug na lang. So, hanggang dito na lang mga kabokals. At ako magpapakain na naman ng mga alaga. Amazing na buhay. Bye-bye!